Nagbabalak ka bang bumili ng Explorer 250 version 2? At so ano ba yung mga dapat natin expect once bumili tayo ng motor na to? Ginawa ko tong video na to set expectation sa mga may nagbabalak bumili nito para alam nyo kung ano yung mga ma-encounter nyo pag meron na kayo nito. Dapat handang-handa kayo sa mga senaryo na to pag once na-encounter nyo ito, at lalo na yung pang-apat dito sa video. Unang-una, gas consumption. Bakit gas consumption? Ilan ba gas consumption nito? Basically, pag stock, meron to siya sa 30 kilometers per liter. Pag normal lang yung paggamit nyo ng silinyador, kung matipid naman kayo sa gasolina, umaabot to paminsan ng 34. Pero ba't ko sinabi na dapat nyong paghandaan yung kanyang gas consumption? Pag nagkaroon kayo ng ganitong motor, halos lahat ng batang madadaanan nyo nagpapabomba. Gusto ko na din silang pasayahin, so binobomba ko ng binobomba. Almost sa 4 na rides ko, siguro 2 beses, 3 beses nakakita na bata tapos nagpapabomba. So yan, lagi nyo yan may encounter sa ganitong itsura ba naman. Pangalawa naman is pag meron kang steady na OBR, so medyo mahirap to angkasan kasi maliit yung kanyang stock na foam at subsob na subsob yung body position niya sa driver. Aside naman sa riding position, yung gulong mo masyadong nasa likod konti. So kailangan mo ng mudguard dito para yung putek hindi umaabot sa likod ng OBR mo. So yan, dapat alam niyo yan. Ito naman is namamatay daw pag cold start o pag umuulan. So yan, on natin. And 1 click lang. So ba't nga ba namamatay pag umuulan yung sa iba or pag cold start? Pag bagong on kasi, itong RPM yung mababa pa yan, nasa 1K. So yan, off na natin. So pag bagong on yan, nasa 1K lang yan. Tapos kung sobrang baba ng RPM mo, mangyayari niya yung motor mo mag-stall. Okay? Kaya yung iba, kailangan painitin mo na nila yung motor nila para yung RPM niya is steady na sa 1.5K para hindi siya namamatay. Rason na din is yung ating ignition coil, hindi siya ganun kaganda talaga actually, yung stock talaga niya. Suggest ko, palitan nyo as much as possible, as early as possible, either sa Phyto 74, Apido, or depende sa anong trip nyo. Kung ayaw nyo naman palitan, paano ba solusyonan yan? Dito lang yan. Pwede nyo buksan to. Ayan, dyan makikita nyo ang carb nyo. Pwede nyo taasan yung minor nyo dyan. Pag tinaasan yung minor nyo, medyo mas malakas siya kumain ng gasolina, pero yung engine nyo, mas comfortable siya kahit cold start. Kaya sa akin, 1 click lang kasi yung ganyan gawa ko eh. Ayan, cold start yan siya actually, pero umaabot siya agad na 1K or 1.5K agad. So yan, kita nyo 1.5K. Kung malakas yung RPM, medyo mas malakas yung kanyang pag-cycle at mas kaya niya yung cold start. Mas malakas siya kumain ng gasolina, ilan ba yung mako-consume niya pag nilakasan yung minor? Sa akin, sa napansin ko, galing sa 30 kilometers per liter. Nung tinasan ko yung kanyang motor, umaabot na lang siya ng 27 kilometers. Parang sa kanyang every liter niya, parang nabawasan ako ng 3 kilometers. So yan yung napansin ko. Okay, nasa inyo yan. Kung feel nyo sulit sa akin, okay na sa akin yung 3 liters na gasolina na yun para lang hindi mag-cold start kasi nagmamadali ako lagi sa umaga. At ayoko na mamatayan ako pag umuulan. At ito na yung pang-apat. Maraming hater ng China bike. Pag bumili kayo nito, dapat mag-e-expect na kayo na mahilig tayong mag-flex sa motor natin sa gandang-ganda ng mukha na to. Pero meron talaga ibang mga taong hater talaga ng China bike. Okay, laging kino-comment nila, China bike naman yan, wala yung silbi, ganyan-ganyan. Marami masyado silang comment na sa mga motor na to. Okay, dapat i-expect nyo yan. Huwag nyo na lang patulan. Okay, as much as possible, kalma lang kayo. Alam nyo naman ang kapasidad ng motor nyo mismo compared sa kanila kasi kayo mismo yung gumagamit yan eh. Okay, diba? So dapat ready kayo niya. Palagi kayong tatawagin ng China bike yung motor nyo. Aside sa sinasabi nilang China bike, palagi din nilang sinasabi na sirain. Hindi naman sila users. Pero kung tatanungin mo yung mga users talaga ng mga Motorstar, usually talaga sinasabi nila umaabot na ng ilang years, basic maintenance lang yung kailangan nila. Based sa mga reviewers natin or sa mga users, kung reliability naman ang pag-usapan, actually reliable tong motor na to. Pero para sa mota naman ng mga haters nyo, kahit umaabot pa ng 10 years yung inyong motor, para sa kanila, sirain pa rin yan. Huwag na kayo makipag-argue yan kasi medyo may pagka-close-minded na usually yung mga ganyan eh. Pag pinaglaban mo, alam mo na yung iniisip nila, hindi mo na yun basta-basta mag-change, okay? So positives naman tayo, ano bang ma-expect mo sa motor na to? Expect mo dito is power. Since ito ay 250cc, sobrang lakas ng power nito. Hindi siya pang top speed, 120 lang yung kanyang stock na top speed. Pero yung torque nito sobrang lakas. Sobrang lakas ng hatak nito. Mapapansin nyo talaga yan. Curious naman kayo sa speed nito. So ang stock nito, ang 0 to 60 niya is 4 seconds. 4 seconds. If curious din kayo kung gaano kabilis overall sa stock, meron akong video niyan para yan. So pwede nyo i-click to para sa video regarding sa kanyang stock speed. And meron din akong another video para sa slight
completely modded na speed. Pwede nyo i-visit din yan after nito na video. Tapusin nyo muna. Okay? And next natin isang price. Hindi mawawala sa positives talaga sa ang price ng motor na to. 79 pesos lang tong motor na to. Meron ka sobrang poging motor na malakas. 79 pesos mo, sobrang mura niyan. So kayo na yung bahala kung anong ipang dadagdag nyo ng mga mods dyan, looks, kasi mura lang naman siya eh. So yung excess na budget nyo, kung meron kayong malaking budget, pwede nyo ipang mods. Din sa ginawa ko, so yung performance mode na ginawa ko dito, dinagdagan ko din siya. Mas lalo siyang bumili sa akin, ano. So ito kanyang speed, if curious kayo. Yung kanyang modded na, no? Isa din dito is next natin is yung kanyang customizability. So meron nagsasabi mahirap daw maghanap ng parts na to kasi nga hindi siya Yamaha, hindi siya Honda, hindi siya Kawasaki. Pero yung parts nito usually almost palagi na lang siyang universal. Sample na lang, brake disc harap, pwede siya Rider 150, sa likod pwede na XRM, yung kanyang brake switch pwede sa Sniper, side mirror niya pwede galing sa Ninja, and almost halos mga parts niya pwedeng galing sa iba. Pero dapat yung mag-fit naman. Example din, kanya sa performance naman, ang kanyang spark plug, pwede siya same lang galing sa TMX, ang kanyang ignition coil, ganyan, universal na para sa mga carb. Marami ka pang iba pwede pang customize dyan. Soon, gagawa ko ng video ano lahat ng mga compatible parts para each na mga parts nito. Okay, so para sa mga nagbabalak mag-customize dyan, soon, abangan nyo na video. Compatible parts regarding naman sa kanyang mga looks, marami tayong nagfa-fabricate ng mga parts. Isang example na dyan, si Jay Zuena. So alam na alam yan ng community ng mga taga Zito na sobrang galing niyang gumawa ng kanyang fabrications. Isa din sa goal ko na soon, maybe, sana makasama ko motor yung Alpha ni Jay Zuena. Soon, sana sabay ko sanang makarides yun. Okay, isa din yan sa goal. At sana naman malapit din siya tingnan. Okay, para hindi naman yung mukhang normal lang siya na Zito. Next is looks. Hindi naman natin madedeny ito na mukha tong V4. Mukha lang, hindi siya V4. So ayan, isa din yan sa positive since napakaganda ng mukha niya. So masyadong formado talaga. Poging-pogi yan. Nakakabali leegyagi yan habang nagdadrive ka. So ayan, isa din yan sa i-expect mo lagi. Ilano, poging-pogi talaga ako nito. Pero kanya-kanya naman opinion. So kayo na mag-judge para sa inyo kung pogi ba tong motor na to. Pero para sa akin, showcase ko ng konti muna para kayo na mag-judge. Showcase muna tayo. Okay, ayan. So parang nagiging tradition na talaga sa ating channel yung showcase natin, ano? Ayan, so sana set natin expectations natin pag bumili na tayo ng motor na to. So at least alam natin yan ang mga ma-encounter natin lagi. If interesado ka para sa full review ng motor na to, pwede nyo i-click tong video na to, pwede nyo i-check out yan. At if na-enjoy na yung video na to, don't forget to hit that subscribe button down below. Thank you for watching and ride safe!